Gayunpaman, nang makita ang hitsura nito, hindi rin makapagsalita si Lin Xuan. Ang pangit nito, ngumiti si Yurong at Xuanran. Ngayon, oras na para sa iyong pagganap. Hindi na namin kayo guguluhin pa. Natulala si Lin Xuan. Pagganap, hindi ba ako pumunta dito upang magsanay? Kalimutan na iyan, kahit ano pa. Lalaban muna ako. Ang kahoy na unggoy na puppet na iyon ay masyadong mabilis. Medyo nalito si Lin Xuan na hindi niya mahuli ang kahoy na fairy monster na casual na ginawa ng dalawang babae. Hindi pwede. Bakit ito napakabilis? Hindi ako maaaring matalo. Damn it. Ilang sandali na, bakit ang katawan ko ay nagiging mas mainit? Habang nawawala siya sa pag-iisip, sinampal si Lin Xuan sa mukha ng kahoy na unggoy. Ito ay nagpagalit sa kanya. Ikaw na makulat na unggoy. Mukhang kailangan kitang bugbugin hanggang sa mamatay bago ka matuto. Thump, thump. Iyan ang tunog ng patuloy na paghampas sa dibdib ng kahoy na unggoy. Isang lilang liwanag ang kumikinang mula sa kanyang katawan. Ito ay nagpatulala kay Lin Xuan. Purple poison. Purple eyes. Ang baboy na kinain ko kanina ay lilang din. Wait a minute. Ano ang mainit na pakiramdam na ito? Sa sandaling naramdaman ni Lin Xuan na kakaiba ang kanyang katawan, biglang sumugod ang unggoy at isang kumpol ng lilang liwanag ang dumampi sa mukha ni Lin Xuan. Ito ay nagpagising sa kanya. Kanina, nang lumapit ito sa akin, tumaas ang heart rate ko at naging mas mainit ang katawan ko. Ano ba talaga ang nangyayari? Nakita lang niya na sumugod muli ang unggoy at bukod pa rito, ang hindi komportableng pakiramdam ay nagmula sa kanyang puso. Pagkatapos mag-isip sandali, napagtanto ni Lin Xuan, holy crap! Kaya pala, ang pagkain ng laman ng fairy monster ay nagpaparamdam sa akin ng demonic energy sa pamamagitan ng tibok ng puso at ang pagiging konektado sa demon race ay nangangahulugan din na ang puso nito at ang puso ko ay sabay na tumitibok. Kung ang iyong mga galaw at ang akin ay pareho, ngunit, too bad, I'm faster than you. Bop! Sa isang tunog, sinuntok ni Lin Xuan ang mukha ng kahoy na unggoy, na sinundan ng sunod-sunod na mga suntok na nagpatambas sa unggoy. Nang mabuong basag ang unggoy, isang piraso ng papel ang lumitaw sa loob ng katawan nito, na nakasulat, keep it up. Lin Xuan, sumuko na ako. Master, oh master, bakit ka naglalaro ng ganitong trick? Naglaro ng parehong trick tulad ni Old Lu. Old Lu, na halos walang damit, ay bumahing muli sa ilang kadahilanan. Nang bumalik si Wu Wang at nakita si Lin Xuan na biglang nakatayo sa isang posisyon doon, ang kanyang ulo ay puno ng mga question marks. Hoy, saan mo natutunan ang posisyon na iyan? Ang pangit, lumingon si Lin Xuan at nagalit. Ano ang tinitingnan mo? Ito ang galaw ng pagkain ng isang fairy monster. Maaari mo lang itong maunawaan sa pamamagitan ng pag-aaral ng mga galaw ng fairy monster. Nang marinig ang paliwanag, tumawa si Wu Wang. Haha, alam ko iyan. Gaano kapangit ang kahoy na ape na iyon? Sa pagsasalita, hindi ka rin ba isang demon? Kung ang pagkain ng laman at dugo ng isang fairy monster ay mas malakas, kung gayon, ang pagkain ba sa iyo ay gagana rin? Tinatrato kitang parang kapatid, ngunit gusto mo akong kainin. Inabot ni Lin Xuan ang kanyang kamay at hinaplos ang ulo ni Wu Wang. Huwag kang mag-alala, Old King. Sa iyong anyong tao na parang aso, kung talagang kinain kita, masusundan ako ng multo. Iyan ba ay mga salita na sasabihin ng mga tao? Lin Xuan, sige, maaari kayong mag-usap ng dahan-dahan. Pupunta ako upang hanapin ang sect master doon upang magsanay ng aking kung fu at pagkatapos ay kailangan kong protektahan ang Yuan Realm. Hindi nagtagal, sa batong daan patungo sa pangunahing bulwagan ng Immortal Sect, si Lin Xuan ay kaka-rating pa lang dito ng isang boses ang umalangaw-ngaw sa likuran niya. Senior Brother Lin Xuan, pakiusap, tumigil ka. Lumingon si Lin Xuan at tumingin pabalik, nakita ang isang disipulo na nagmamadaling lumapit. Suspetsa siyang nagtanong, ano ang problema? Ang disipulo na iyon ay isang binata na may mukhang puno ng acne. Nang makita ang kanyang idolo, bahagyang namula ang kanyang mukha. Senior Brother Lin Xuan, nakikita ko si Bai Fang na madalas may isang babae na lumalabas upang magwalas, kaya iniisip ko kung matutulungan mo ako na ayusin kami. Natulala si Lin Xuan. Holy crap, Wu Wang. Mayroon talagang nakatingin sa kanya kahit na siya ay matigas na tulad ng isang shrew.
Sa pag-iisip nito, nagpakita si Lin Xuan ng hitsura ng isang mataas na antas na tao. Ang ganitong uri ng emosyonal na bagay ay nangangailangan sa iyo na ipaglaban mo ito mismo. Ibinaba ng binata ang kanyang ulo at mahina na sinabi, "Actually, nagtapat na ako, ngunit sinabi niya sa akin, papatayin kita." Hindi napigilan ni Lin Xuan na tumawa. "Haha, namamatay ako sa tawa. Iyan ay talagang gagawin ni Old King." Sa pag-iisip na si Lin Xuan ay nanatiling seryoso na mukhang isang malungkot na master. Ang pag-ibig ay tulad ng buhangin, hindi ito na hindi mo ito mahawakan, ito ay na hindi mo ito binabasa. Ang lalaking may acne ay natatakpan lang ng mga question marks. Hindi ko naiintindihan, ngunit mukhang napakalalim. Ang mga salita ni Senior Brother ay seryosong malalim. Pagkatapos makatakas sa disipulo na iyon, pumunta si Lin Xuan sa pangunahing bulwagan ng Wuwang Sect at nakita si Headmaster Duan. Sinabi niya, "Headmaster Shisho, sa sitwasyon ngayon, dapat ba tayong mag-imbak ng pagkain, spirit stones, at mga resources hanggat maaari?" Bahagyang kumunat ang noo ni Headmaster Duan. "Mas madaling sabihin kaysa gawin. Gumagawa lang tayo ng kaunting spirit stones." Nagtanong si Lin Xuan, "Mayroon ka bang mga magagandang ideya?" Hindi sumagot si Lin Xuan at inabot ang kanyang kamay upang magsulat ng isang bagay sa kamay ni Headmaster Duan. Ang matandang lalaki ay natulala sa kanyang kamay. "Ha, sinasabi mo namang agaw ng isang tao." Mahina na sinabi ni Lin Xuan, "Maaaring hindi ito ang estilo ng isang matuwid na sect, ngunit upang mapanatiling tumatakbo ang isang malaking sect, handa akong maging makasalanan habang panahon." Pagkatapos masira ang mga immortal sects na iyon, natural na kukunin ng demon race ang lahat ng mga resources na makikinabang sa kaaway. Ngunit kung ito ay mahuhulog sa mga kamay ng Wuwang Sect, makikinabang ang human race. Sa sandaling iyon, isang disipulo ang dumating upang mag-ulat. "Headmaster, isang spy mula sa Secular Kingdom ay nandito na may mensahe." Kinuha ni Headmaster Duan ang selyadong liham mula sa kanyang kamay at bahagyang kumunat ang kanyang noo. Ang demon race ay sumasalakay muli. Sinusubukan ba nilang ubusin ang mga buhay ng human race? Kaya pala, ang demon race ay malamang tulad ng blood spirit immortal sect, sinusubukan na i-condense ang blood energy at karma ng human race upang tulungan ang ilang demon immortal na makabasag sa earth immortal. Isang malamig na liwanag ang kumislap sa mga mata ni Headmaster Duan. Ang ating mundo ay nagpapahintulot sa parehong mga tao at demons ng pagkakataon na umakyat. Hindi natin maaaring hayaan na apihin ng demon race ang human race. Naiintindihan, sinabi ni Lin Xuan sa isang malalim na boses. Ang pakikipaglaban ay hindi nakakatakot. Kahit na ito ay isang earth immortal, ang demon race ay mahusay sa depensa, ngunit kaya ko pa ring durugan ang bakal gamit ang aking mga kamay. Natulala si Headmaster Duan nang marinig ito. Tanging marinig si Lin Xuan na nagpapatuloy na maging tapat. "Kung hindi ako nag-alala tungkol sa Wuwang Sect na inatake ng mga demon beasts ilang buwan na ang nakakaraan, pupunta na ako upang hanapin ang mastermind sa likod ng demon race." Gumawa si Headmaster Duan ng tunog na, "Oh, kung gayon, ano ang kailangan mong gawin ko? Hindi ako mag-aatubili na suportahan ka ng buong puso." Nagbigay si Lin Xuan ng isang thumbs up at sinabi, "Isang salita lang. Maghintay." Tiningnan siya ni Headmaster Duan ng nalilito. Ipinaliwanag ni Lin Xuan, "Hintayin muna ang alyansa doon na labanan ang demon race." Pagkatapos makipag-usap kay Headmaster Duan sa loob ng ilang sandali, si Lin Xuan at ang matandang lalaki ay pumunta sa embankment sa labas ng pangunahing bulwagan. Maraming tao mula sa ibang sects ang nagtipon na dito. Isang lalaking nasa gitnang edad sa kanila ang nakakita kay Headmaster Duan na lumitaw at sinabi ng may paghamak, "Wuwang Sect. Nakaupo lang kayo sa bakod." Ngayon, ang Immortal Alliance ay nagtipon dito para sa dakilang katarungan ng langit. Sa sandaling sinabi niya ito, ang iba pang mga Immortal Sects ay sumali. Sinabi ni Headmaster Hua, "Tama iyan." Ngunit sa kanilang mga puso, alam na alam nila na ang lalaking ito ay gusto lang agawin ng top-grade cauldron ni Lin Xuan at ngayon ay nagpapanggap siyang matuwid. Gayunpaman, kahit na naisip nila iyon, malakas pa rin silang sumuporta kay Headmaster Hua. Sigurado, nagalit si Headmaster Hua. "Ibigay mo ang top-grade cauldron na iyon. Kayo ay mga isda sa chopping block ngayon.
Hindi na kayo makakapalag pa. Nang marinig ito, kumunat ang sulok ng bibig ni Lin Xuan. Sige, wala nang pagpapanggap pa, ano? Ngunit bakit hindi nila sinusunod ang aking plano? Akala ko ay makikipaglaban muna tayo sa Demon Race. Bakit sa atin nila itinuturo ang kanilang mga sibat? Sa pag-iisip nito, ngumiti si Lin Xuan. Paumanhin, ang top-grade cauldron na iyon ay akin lang. Kung gusto ninyo ito, pumunta kayo at maglaban muna sa isa't isa at kung sino ang manalo, siya ang makakakuha nito. Narinig ito ni Headmaster Hua at malamig na tumawa. Haha, gusto mong gamitin ang ganoong mababang trick upang hatiin ang ating mga kapatid sa Immortal Alliance. Sumugod para sa pagkakaisa ng Immortal Alliance. Para sa top-grade cauldron. Patayin. Ngunit 3 segundo lang pagkatapos niyang magsalita, bago pa siya makagawa ng isa pang galaw, bigla siyang naramdaman na may nawawala siyang mga tao. Lumingon siya upang tumingin. Ano ang nangyari? Saan sila nagpunta? Naalala ko na nandito lang sila. At pagkatapos, charge! Pamitik si Lin Xuan sa kanyang mga daliri at ngumiti. Hindi masisira ang Immortal Alliance, di ba? Pagkatapos ay itinuro niya ang gilid kung saan ang mga elders at disipulo ng Immortal Alliance ay nakahiga sa isang tumpok. Walang nakakaalam kung sila ay buhay o patay. Nakita ni Headmaster Hua ang eksenang ito, ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Lin Xuan, ang astig mo. Ang freak ang astig. Kinamot ni Lin Xuan ang kanyang ilong at nagtanong ng may ngiti, ano? Hindi pa rin masira. Nang makita si Lin Xuan na papalapit, agad na nagsimulang manginig ang sect leader Hua. Nagmamadali siyang ikanaway ang kanyang mga kamay, pinilit ang isang ngiti upang ayusin ang mga bagay-bagay. Hindi naman sa hindi ito masisira, ito ay, patay na mga tao ay patay na. Nasayang ang mga resources ay nasayang. Hindi ba ito medyo hindi maganda? Lin Xuan, ang lamig at lahat tayo ay bahagi ng human race. Magsalita ka. Bakit kayo nagtipon upang atakihin ang Invincible Immortal Sect? Nang makita ang espada ni Lin Xuan sa harap niya, agad na umamin ang sect leader sa takot. Dahil ang Invincible Immortal Sect ay nagtataglay ng isang supreme treasure at paulit-ulit na pinasok ng Demon Race. Akala namin ay aagawin muna namin kayo, tataas ang aming lakas, at pagkatapos ay lalabanan ng Demon Race. Napangiti si Lin Xuan. Gusto ko ang ganitong klaseng maikling sagot, dahil pagkatapos mong magsalita, wala ka ng silbi. Nang makita ni Lin Xuan na naghahanda na siyang gawin ang kanyang gusto, agad na nagmakaawa ang sect leader Hua. Pakiusap, huwag mo akong patayin. Nagsinungaling lang ako sa iyo kanina. Sumigaw si Lin Xuan, sabihin mo sa akin ang totoo ngayon, o bubuuan kita sa piraso-piraso, sect leader. Sige, sige. Ang totoo ay pinilit at inakit kami ni Yuhuyo. Kaya namin ginawa ito. Kumunat ang noo ni sect leader Duan sa tabi niya nang marinig ito. Yuhuyo, siya ang nangungunang figure ng Yuanyang Realm Immortal Alliance. Tama ang hula ko. Ang Immortal Alliance ay isang grupo lang ng mga walang kwenta. Sige, Lin Xuan, ang ginawa nating dalawa ngayon ay nagdagdag ng apoy sa apoy. Inabot ni Lin Xuan ang kanyang kamay patungo kay sect leader Hua. Ang kanyang tono ay tila malungkot. Mukhang ang paghihintay na nabanggit ko kanina ay nagkatotoo. Sa sandaling natapos siyang magsalita, isinara niya ang kanyang kamay. Agad na hinawakan ni sect leader Hua ang kanyang ulo at sumigaw ng masakit. Agad na pagkatapos nito, sa loob ng wala pang 2 hininga, ang kanyang buong katawan ay nagkalat sa isang dugong hamog. Kalmadong nagtanong si sect leader Duan sa tabi niya. Ako ay karapat-dapat lang sa paglilinis ng mga bangkay. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na gumawa ng aksyon. Tumawa si Lin Xuan, sect leader, paumanhin, nagalit lang ang disipulo sa isang sandali at inayos ang lalaking ito. Ayos lang, ayos lang. Binaliwala niya ang mga ugnayan ng human race at inatake ako muna, kaya ang sitwasyong ito ay nararapat sa kanya. Sa pagtingin kay Lin Xuan, lalong naging kontento si sect leader Duan. Nagiging mas at mas siya tulad ng isang pinuno. Hindi lang niya ako binibigyan ng anumang pagkakataon na magyabang. Tumangala si Lin Xuan sa langit at ipinadala ang kanyang boses, Master, sa tingin mo, gaano katagal pa ako kailangang maghintay bago mangyari ang isang kawili-wiling bagay? Sumagot si Lin Yingqing, ang paghihintay ay isa ring sining.
Iminumungkahi ng iyong master na pumunta ka sa Scripture Pavilion upang magsanay pa, dahil nagpapakitang gilas ka lang pagkatapos mong patayin ang isang human immortal. Salamat po sa panunood.